Ang nakaraan sa Pinoy Big Brother Gen 11. Ang buong bahay napuno ng sigla sa pagdating ng Pinoy Big Babies. Isa-isa lang. Hey, you're bad. That's not nice. We're nice. Aba, ayos na bata na to, mapilit. Ayaw kumain ng kalabasa. No, Jaren, it's good for your eyes. At panibagong kwentong pamilya ang nabuksan. Gusto ko pala, ngayon ko lang na-realize na gusto ko pala makita yung papa ko. Gusto ko nang malaman yung another part ng buhay ko. Bago ako pumasok dito, kuya, may message ko siya eh. Yun yung sinabi ko sa kanya, gusto ko siya makita. Pero kuya, ang swerte niya ha, kasi wala akong sama ng loob sa kanya. Gusto ko siya makita, gusto ko siya ma-experience sa buhay ko. Saan nga kaya hahantong ang paghahanap ni Kanata sa kanyang ama? Pakatutukan yan sa teleserye ng totoong buhay, Pinoy Big Brother Gen 11. Nangunguli laman sa kalinga ng isang ama, tila natagpuan naman ito ni Kanata sa kanyang kuya Bricks na dumamay sa kanya sa mga pagsubok na pinagdaanan. You're my favorite, kuya. Thank you, Kuya Bricks. I appreciate you a lot. Malaking tulungan dito. I will always never dun sa ear. Magaan po yung loob ko sa kanya, siguro kasi palagi niya akong tinatanong kung okay lang ba ako. And you're not weak. Always remember that. Thank you, Kuya. I will always do my best. Palagi niya akong niyayakap. Parang papa ko siya. Si Bricks din na handang magsakripisyo para sa kanya ang siya ring napagsasabihan ni Kanata tungkol sa amang di niya nakilala. Yung bago ako pumasok dito, kuya, may message ko siya eh. Yun yung sinabi ko sa kanya, gusto ko siya makita. Yung mama ko po, yung naghanap ng social media account niya. Tapos, siya po yung nagsabi sa akin na i-message ko daw po. Paano ka nagpakilala? Sinabi ko po sa kanya, "Hi, I'm Kanata." Pero kuya, ang swerte niya ha, kasi wala akong sama ng loob sa kanya. At bakit, Kanata? Kasi po, 'di ba, maraming bata yung katulad ko na hindi nakita yung magulang or katulad ni Ate Colette, pinaampon siya pero may reason yung mama niya. Yung ibang bata po na pinaampon, 'di ba, kadalasan nagagalit sila kahit hindi pa nila alam yung rason. Niisip ko, baka hinanap niya rin ako. 'Di ba? Or hindi naman ako sigurado kung alam niya na merong ako. Kanata, Yes po. may gusto akong ipakita sa iyo. Ipinakita ni Kuya kay Kanata ang profile picture sa social media ng kanyang ama na kanyang minessage noon. Yan po yung papa ko po. Ilarawan mo nga sa akin yung nakikita mo. Nakikita ko po ngayon ang picture ng papa ko. At hawak niya yung sa tingin ko ay kapatid ko po, half sister or brother. Ang sweet po nila. Siguro kung naalagaan niya ako, ganyan din siya. At naiisip ko po, pag nakikita ko yung picture na yan, parang ang buti niyang ama. Naiinggit po ako sa batang hawak niya. At masaya po ako para sa kanya. Parang alam mo yun, kuya, parang iniisip mo na ikaw yung nasa sitwasyon na yan, na baby ka, tapos may ganyan kang papa. Parang ang sarap sa pakiramdam magkaroon ng ganyang ama. Alam mo, kuya, kahit hindi ko nakita yung papa ko, nararamdaman ko sa puso ko na mahal ko siya.
Masaya po ako na ganito ako pinalaki ng mga magulang ko na hindi nila sinabi na ganyan yung papa mo, ganyan siya, na para mag-trigger sa akin na magalit ako. Masaya ako para sa kanya at the same time nalulungkot ako para sa akin. Kasi, yun nga po, gusto ko siya makita, gusto ko siya ma-experience sa buhay ko. Kanata, Yes po. bilang kuya mo, maipapangako ko sa'yo na tutulungan kita sa iyong paghahanap. Hindi ko maipapangako na makikita natin yung hinahanap mo. Yes po. Pero makakaasa ka na kasama mo ako. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Kuya, si Brix agad ang unang pinuntahan ni Kanata. Next. Naisip ko bakit ngayon lang ako nagtanong tungkol sa papa ko. Masyado ako naging masaya sa buhay ko, di ba? Hindi ko alam, kahit hindi ko siya nakita, parang love na love ko siya. Oo naman. Papa mo pa rin naman yun. It's never too late Alam pa mo, naman. Ay, malay mo, ito yung yung way na matatandaan mo pa siya, di ba? Ay, may makikita ka niya. Sa panibagong umaga, isang masayang pagbati ang gumising sa isa sa mga housemates ni Kuya. Happy birthday, Ate Noemi. Hey. Day to you. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you now? 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 Thank you, Bunsoy. Thank you, Jaren. Kumusta ang birthday, girl? Dito, Kuya Brix. How do you feel? Do you feel 72? I'm joking. Sa true lang, Noemi, ako rin. Ay. Habang abala ang iba, pinatawag muli ni Kuya si Kanata sa confession room. Hello po, Kuya. Good morning po. Magandang umaga, Kanata. Yes po, Kuya. May nais akong ibalita sa'yo. Hindi ko pa nakakausap ang tatay mo. Pero may panibago akong impormasyon na nalaman. Yes po, Kuya. Isang paraan kung paano posibleng makontak siya. Gusto mo ba na subukan siya ulit i-contact? Yes po, Kuya. Gustong-gusto po. 2 klaseng mensahe ang ipapadala mo sa tulong na din ng housemates mo. Pumili ka kung sinong housemate ang gusto mong tumulong sa'yo. That's a tablet. Gagamitin ko to para ma-message yung papa ko. Uy, yun to. Yeah. Right now? I need Kuya Brix and Kai. Ang unang klaseng mensahe ay isang isinulat na mensahe. Ang ikalawang mensahe ay isang video message. Finally po, masasabi ko na yung nararamdaman ko sa kanya. Basta malaman niya na meron siyang anak na naghahanap sa kanya. Sana maramdaman niya yung pagmamahal ko dun sa message ko sa kanya, Kuya. 30 pesos per hour. Ano tawag ko sa kanya? Dad. Papa. No, papa na lang. Papa na. Because ang tawag ko kay mama ay mama. Wait lang, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Just anything first. What do you can you edit want? it. You can edit it later. Just anything first. Since we have similarities rin, I wouldn't know what to say po, Kuya. When I was watching Kanata po when she did her letter, parang, I'm proud of her, Kuya, kasi at her age, she knows what she wants to know about herself. Hindi ko in-expect to, ha. Kakainis, nakakaiyak. Take your time. Just hope for the best.
huwag lang tayo mag-expect sobra din. At least you try. Nararamdaman ko po medyo malungkot kasi nangyayari sa buhay natin na ganun nga po, hindi nakikilala yung mga magulang. Eh, syempre sa akin naman po, galing naman ako sa buong pamilya. And sumabasa yung sulat ng isang bata na nagsisik ng love and guidance sa isang ama. Parang gusto niya lang talaga na makilala yung ama niya para mabuo yung pagkatao niya po talaga. And knowing si Kanata, wala talaga siyang hinanakit sa ama niya. Okay, game na. Translate nyo na to. Sana maramdaman mo ang pagkasabi ko. Ay, hindi ko alam. Parang eagerness na makita siya. Tinulungan ko po siya sa translating from Tagalog to English. Eagerness. I hope you feel. Understand? Gusto mo I understand? hope you understand. Kaya I felt sad for her. Kaya I really helped her talaga kasi I wanted her to meet her dad. 1, 2, 3. Hi, I'm Kanata. I'm glad to have the opportunity to tell you how I feel. I hope you understand my eagerness to meet and know you more through this message. Ang intention ko po na maramdaman niya yung pagmamahal ko sa message na yon. Kasi kuya, minsan naiisip ko rin, 'di ba? Kung bakit hindi niya ako hinanap. Kasi baka ayaw niya, 'di ba? As your child, I really hope that you can give me the chance to feel complete. Hopeful ako na magbago yung pakiramdam niya kung ganun man. Matouch yung puso niya na, ay, anak ko to. Ano to? Kailangan niya pala talaga ako. So, para maisip niya na gusto niya rin akong makita. Ma-realize na gusto niya rin akong makasama. Yun po yung gusto kong maramdaman niya. Kung iyong mamarapatin, maaari ko bang marinig ang isinulat mong mensahe? Sure po, kuya. Hello, Papa. Hindi ko po alam kung alam mong merong ako. Kaya, una sa lahat, ang pangalan ko ay Jane Rhea. Kilala ako sa nickname ko na Kanata. Gusto kong ikuwento sa iyo ang aking pagkabata. Lumaki ako sa aking lola. Tumira kami sa bukid. Maraming tao ang nagtatanong sa akin tungkol sa papa ko. At wala akong maisagot dahil hindi ko alam kung anong isasagot ko. Sa tingin ko ay masyado akong naging masaya at kontento sa buhay ko sa piling ng aking lola. Kung kaya masyado akong naging inosente. Ngayon, ako ay 16 years old na. Nararamdaman ko na mayroong kulang sa akin. Ito na ang panahon para masagot ang mga tanong sa isip ko. Ngayon ko napagtanto na kailangan kong hanapin ang papa ko. Kailangan kitang hanapin. Naniniwala akong hindi pa huli ang lahat. At nais kong malaman mo na gusto kitang mahanap dahil gusto kong maranasan sa buhay ko ang pakiramdam na mayroong ama. May isang bagay pa akong gustong sabihin sa'yo. Alam mo ba na nahanap ng mama ko ang social media account mo at doon nakita ko ang litrato mo kasama ang isang sanggol. Masaya ako para sa batang hawak mo at sigurado akong kapatid ko siya. Pero nalulungkot ako para sa sarili ko dahil hindi ko naranasan ang maalagaan mo. Umaasa ako na pagbibigyan mo ako. Palagi akong nagpe-pray na makita kita. I love you always. Yun po, kuya. Salamat sa pagbabahagi nito, Kanata. Alam ko, hindi mo lang ito basta liham para sa iyong tatay, kundi panalangin na rin sa may kapal. Yes po, kuya. Kung sakali man na hindi mo makita ang matagal mo nang hinahanap, ay sigurado ako na may nag-aantay na mas magandang bagay para sa iyo. Dahil bukas ang loob mo. Wala kang galit kay Papa mo. Wala. Dapat lang. Kasi may mga reasons. Yun nga yung dahilan kung bakit ayaw kong magalit sa kanya. Kasi natatakot ako na baka natatakot siyang kausapin ako kasi baka isipin niya galit ako sa kanya. Hindi. Ayaw kong isipin niya yun. Pray ka lang. Yes. Ay
Tsaka nakikita ko naman Kuya Bricks at sure ako na mabuti siyang papa. Mabuti siyang papa. Doon pa lang sa picture niya. Kung ano ang kahihinatnan ng pakikipag-ugnayan ni Kanata sa kanyang tunay na ama, yan ang ating susubaybayan. Hello Philippines! Hello world! Sa pagpapatuloy ng linggo, isang panibagong weekly task ang maglalabas ng cute at makukulay na storya ng ating mga housemates. Pilipinas at Team Online, panoorin natin. Nang abala ang iba sa gawaing bahay, si Therese, pinatawag ni Kuya sa confession room. Bago pa man magsimula ang kanilang task, ang mga housemates ay hininga ng kanilang kahilingan o request na may kinalaman sa mga bagay na nami-miss nila o ginagawa para sa kanila nung sila ay bata pa. Mahilig yung mother ko mag-red lipstick, like red na red kuya. So, bago siya aalis, magpapakiss ako niyan. Kasi before po, isa lang. So, ang ginagawa ko po, pinapakiss ko both cheeks. Para pong gagawin ko siyang blush on. May kinalaman yung pag-uusap na yon sa iyong magiging task. Therese, mahalikan sa magkabilang pisngi at magmarka ang red lipstick. Sa sandaling maging baby kayo ulit, Para sa kahilingay Therese ay kailangan siyang mahalikan sa magkabilang pisngi ni Noemi at mamarkahan ang kanyang pisngi ng red lipstick. Pero kailangan niyang mapahula ito sa kanila bilang isang baby. Oh my gosh! Kids go? No. Ilang sandali pa, tinawag naman ang mga parents sa confession room. Noemi, dahil kaarawan mo, may regalo ako sa iyo. Sige, buksan mo. Oh, wow! Housemates, para sa inyong weekly task, kinakailangan ninyong maintindihan ang nais ipagawa ng bawat isang alagang Pinoy Big Baby. Para sa kanilang weekly task, kailangan mahulaan at magawa ng mga parents na sina Noemi, Bricks, Jazz at Binsoy ang request ni Therese at ng iba pang mga baby sa bahay. Kailangan nilang makahula at magawa ang 6 out of 11 baby requests para mapagtagumpayan ng kanilang weekly task. Cute mo naman. Minsan mo nang naikwento sa akin ang tungkol sa mga anak mo. Opo. At kung sino sa mga housemates mo ang nagpapaalala sa iyo sa kanila. Si Therese? Minsan mo nang naikwento na si Therese ay parang yung panganay mo. Opo. Tama ba? Opo, kuya. Kung kaya't para sa iyong birthday, kung nahulaan ninyo at nagawa ninyo ang request ni Baby Therese, makikita mo ang panganay mo. Really? Habang tulog ang mga babies, ang parents pinag-usapan ang magiging diskarte nila sa weekly task. Meron talaga ito papagawa na part ng childhood nila. Like, hinihele. Yun ang tandaan nyo. For example, like, for fun. Na masaya. Sing. You know? So, as much as possible, tingnan natin din yung isang housemate kung saan siya galing. Kung ano yung childhood niya. Tsaka open din tayo sa suggestions sa we don't take it like personal. Okay. Kasi para sa task naman tayo. Para open pa rin tayo kung ano yung mga possible na mga gagawin. I will try everything. Ako din. I will also observe you Observe. and how she cares. Si Noemi agad na inasikaso ang natutulog na si Baby Therese para subukang hulaan ang request nito. You're so cute, Baby Therese. Kasi kuya, no problema taho kasi walang lipstick si ate Noemi. So kahit anong kiss niya sa cheeks ko, hindi po magkaka-red mark since wala siyang lipstick. Sa oras ng pagkain, sina Noemi at Bricks tila hirap pa rin sa paghula sa request ni Baby Therese. You may go now to sleep. Only Water. No. Careful. Water? Water? Sorry, baby. Okay. Meron na Slippers. sila Ding tsaka si Ilagay mo slippers niya. Water. You want to pee? Go to the toilet. Water. Mahirap po intindihin in a way na hindi po nila kayang sabihin yung gusto nilang sabihin. Yung para ko yung feeling na gusto mo magsalita, hindi mo magawa. Sa
Sabi ni Kuya, di ba na, baby ngayon is a baby that reminds you of your firstborn. It has something to do with your firstborn. What does she usually ask? Hindi ko yun eh. Pagkatapos kumain, pinatulog na ni Noemi si Baby Therese, pero tila hirap pa rin itong makakuha ng clues sa request ng kanyang baby. You want me to sing? I can only hum. Tinry kong gawin yung mga ginagawa ko sa baby ko. Kay Olivia. Isa doon ay ang pagkanta. Abangan bukas, mahulaan pa nga kaya ni Noemi at Briggs ang request ni Baby Therese? We love you. Bakit ka naiiyak? Iiyak siya, naiiyak na din ako. Na-feel ko po yung parang, na-feel ko nung bata ako pag hinahalikan ako ng mother ko. Hindi na kasi ko yung makabalik yung oras na yun, na ganun yung nafe-feel ko. Kasi kahit halikan ako ngayon ng mother ko, it will never be the same. At ang baby task ni Kuya, pinagmulan ng pensyon. If you need to watch your temper, marami ka nang inaaway dito, baby kulit. Tapos nakakatakot pa. Yun nga, kasi dahil nga may ganyan, nagkakampihan. Kaya nga ayoko ng ganyan, na-stress ako eh. Na-stress ako. Tayo na lang magkasama dito, ang gagawin dito. Siyempre, wala pa tayong 2 weeks dito. Kung mag-burst out naman, ingatan mo din na walang may masaktan ba. Bakit sila masakit? So, mali pala yung ginawa ko na nag-ano ako, sumabog ako. Dito lang yan sa Pinoy Big Brother Gen 11.